Nanawagan din si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa mga mambabatas, lokal na opisyal, ministries at mamamayang Bangsamoro na panatilihin ang momentum ng pagbabago at tiyaking maisakatuparan ang mga natitirang pangunahing panukalang batas bago ang nalalapit na unang parliamentary election sa BARMM sa Oktubre. Ang detalye sa report. Panatilihin ang momentum ng pagbabago at tiyaking maisakatuparan ang mga natitirang pangunahing panukalang batas bago ang nalalapit na unang parliamentary elections sa BARMM sa Oktubre. Kasama ito sa binigyang diin ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa kanyang Chief Minister's Hour. Nanawagan din ito sa mga mambabatas, lokal na opisyal, ministries at mamamayang Bangsamoro na panatilihin ang momentum ng pagbabago. Kabilang sa mga binigyang diin niyang priority legislative measures na kailangang ipasa bago ang halalan ay ang Bangsamoro Revenue Code, Bangsamoro Labor and Employment Code, Budget System Law, paglikha ng Energy Development Corporation of the Bangsamoro, Bangsamoro Gender and Development Code, Magna Carta para sa PWDs sa BARMM, Bangsamoro Code of Muslim Personal Laws, Bangsamoro Investment Code, Institutionalization of Dawa in BARM, Lake Lanao Rehabilitation and Development Authority, Transitional Justice and Reconciliation Mechanism, reapportionment ng 7 parliamentary seats ng Sulu. Pinuri ng Interim Chief Minister ang mga ministries na maayos sa tapat na nagamit ang pondo, ngunit hinikayat ang iba na bilisan ang serbisyo at siguraduhing nararamdaman ito ng mamamayan. Samantala, binalaan niya ang mga local government units laban sa pagpapabaya, politika at pagkukulang sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Nagpasalamat din si CM Makakwa sa mga donor agencies at development partners para sa kanilang tuloy-tuloy na suporta at kinilala ang sakripisyo ng mga mujahideen at peace builders sa pagtatag ng kasalukuyang gobyerno. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ibinahagi ni Makakwa ang bigat ng kanyang tungkulin at ang inspirasyon niyang nakukuha mula sa simpleng mamamayang kanyang nakakasalamuha. Aminado siyang hindi madali ang daan, may mga hamon sa nutrisyon, limitadong fiscal space at mabagal na serbisyo. Ngunit mananatili umano siyang tapat sa kanyang paninindigan. Sa huli, muling nanawagan si Chief Minister Makakwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.